Attorney Batong Bakal, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig. Magandang umaga po. So malinaw po ito ha. Pag sovereign rights po, Attorney Batong Bakal, yan ang sinabi ng Pangulo, yan po ay parte ng Pilipinas. Opo, ano po pinagkaiba ng sovereign rights at saka sovereign pag nag-exercise tayo ng sovereignty? Opo. Bale, sovereign rights po, siguro pinakamadaling maintindihan yan na parang pag-aari ng isang bagay. No? So property rights po siguro yung pinakamalapit na konsepto dyan. Okay. So ibig sabihin po, pag may sovereign rights tayo sa EEZ, lahat po ng likas yaman dagat doon, ayon sa international law, ay bali pag-aari ng Pilipinas. Tayo lang ang pwede magsabi kung sino at kanino ang makakagamit niyan, kung kanina pupunta ang benepisyo niyan. Tayo lang dapat nagdedesisyon ultimately kung ano mangyayari dyan sa likas yaman dagat na yan. Okay. Alright. So, pwede namang pumunta dyan, mangisda, ang China, ang Vietnam, o yung mga claimants din. Tama ho ba? Pero dapat tayo ang manguna. Tama ho ba Opo, yun? tayo po dapat ang mayroong pahintulot Iyan. dyan. O, Humingi sila ng dapat humingi sila ng lisensya o kaya permit sa atin. no? Ganun. Opo. Oo. Valid dapat mayroon talagang polisiyang Pilipinas na napayagan ng mga dayuhan na mangingisda sa katubigan natin. Ganon. Pero sa ngayon, ayon sa ating konstitusyon mo, ang pagdating sa likas yaman dagat ay talagang eksklusibo po yan para sa mga Pilipino lamang. Hindi po tayo pumapayag na ang mga ibang bansa ay mangingisda o mangunguha ng mga likas yaman na yan. Okay. May ngipin ba ang ating saligang batas na pangalagaan natin ang ating territorial waters at ang ating exclusive economic zone? Dahil yan po hindi kinikilala ng China. Well, meron po, no? Dahil yung mismong konstitusyon natin nagsasaad sa mga artikulo niya, particular na dyan yung Article 12, Section 2, Paragraph 2, no? Okay. Na talagang tungkulin ng Estado, ng gobyerno, na pangalagaan ang likas yaman dagat natin, no? yung marine wealth natin tawag, at ireserba ito sa eksklusibong benepisyo ng mga Filipino citizens lamang. Kaya hindi po tayo sa ngayon pumapayag na mag-i-issue ng kunwari mga commercial fishing vessel permit sa mga dayuhan. Kailangan Pilipino talaga. Okay, pwedeng dumaan dyan ang mga barko ng Amerika, ng China. May tinatawag tayong tawag nito, innocent passage o freedom of navigation sa EEZ. Tama ho ba? Pero pag sa territorial waters na po sila, magpaalam sila sa atin. Yung sa EEZ po, no, basta po dumadaan lamang. Okay. No? At kung ano man yung ginagawa nila, ay hindi ito nakakahadlang sa ating pag-exercise ng ating sovereign rights sa ating natural resources. Kumbaga, sa parking lot, di ba? Kunwari, may parking lot, maraming mga kotse doon. Yung mga tao pwedeng dumaan doon hanggat hindi nila, kumbaga, gagalawin yung mga property rights ng mga may-ari ng mga sasakyan. Diba? So, ang kaibahan lang dito, kumbaga, yung parking lot sa Pilipinas at lahat ng nakalagay doon ay pag-aari ng Pilipinas. So, pwedeng dumaan mga tao basta huwag nilang itatouch yun, huwag nilang gagambalain yung paggamit natin doon sa mga nasa loob ng lote na yon. Parang ganon yung konsepto. Alam nyo, sa loob naman po ng ating territorial waters, opo. meron po silang ganon ding karapatan na magdaan lamang. No? At basta dumadaan lang at hindi sila nakakagambala, hindi sila nakakapintala. No? Pero pag may ginagawa sila na wala na talagang, kumbaga walang relasyon sa pagdaan nila, pwede po natin silang sitahin. Maliwanag po ito. Napakarami ng violation ng China na ginagawa nila dyan sa ating EEZ. May kahihinatnan ba itong ginagawa nilang pananakop po dyan at sa lahat ng mga protesta nating dinudulog sa kinaukulan dito? Attorney? Bali, may kahihinatnan po lang yan kung tayo po ay susurrender. No? Kung tayo po ay mag-give up. Dahil malinaw naman po sa international law, kinakampihan po tayo, kinakapitigan niya ang ating mga karapatan dyan. Tapos ang mga international community po, mga ibang miyembro ng international community, ay kinakampihan din tayo dahil kampi rin sila sa batas. China lang naman talaga ay sumasalungat eh. So kung bibigay tayo sa China, magiging kasalanan na rin natin yun. Wala tayong sisisihin kundi sarili natin kumawalan ng saysay yung ating mga karapatan dyan. So hindi tayo susuko ha? No retreat, no surrender. Kahit na tayo bugahan pa ng tubig dyan, hayaan na lang natin. Basta't ang ating dasal dito, wala lang masaktan. Tama ho ba? Meron lang. Hindi pwedeng mag-retaliate tayo. Tama ba?
Opo. Attorney? Opo. Yun kasi talaga ang gusto nila. Tama po kayo. Yun Oo. kasi gusto nila tayo yung gusto Mag-retaliate. mag-give up na para wala na rin tutulong sa atin at Oh. wala rin tayong ibang sisisihin, no? Mm. So kaya hindi tayo dapat magpadala doon sa ganung klaseng patibong. Hindi rin tayo pwede mag-retaliate. Ibig sabihin nun, kung bobombahin tayo ng tubig, hayaan na lang natin na bombahin tayo ng tubig. Huwag lang tayong gumawa ng hakbang pa na mas lalala pa ang tensyon. Well, yun po ngayon yung polisiya natin Okay. dahil alam naman ng buong mundo kung sinong mali dyan eh. Oo. So hanggat ginagawa nila yan, di lalong sumasama yung papel Yeah, nila sa tama. mundo dahil alam nilang mali, no? Hmm. Tapos nag-iingat din tayo na baka mamaya pag gumanti nga tayo, gagawin naman nila reason yon para lalo pang palakasin yung response nila, no? So wag natin sila again bibigyan ng ganung opportunity, no? Yung pong mungkain nila, patigasan at palakasan ng loob talaga to. attorney, ayun din mungkain ng ilan na maglagay tayo ng maraming barkot. Tama ho ba yan? Pandigma dyan sa West Philippine Sea? Well, sa akin po, no, dahil kumbaga dinadamihan din nila ng mga barko nilang tinatapatan. pandigma Oo. at, Oo. hindi lang yung pandigma pati yung kanilang milisya, Yun. yung mga nakatagong puwersa Mm. at yung kanilang Coast Guard, no. Kahit po lagay natin lahat ng barko dati diyan, baka hindi natin Kaya, mabantayan. baka Dami nila. baka maglagay sila ng mas marami. So, low profile lang ika nga tayo dyan. Opo. Tayo naman may-ari dyan eh. Diba? Kaya Pinagtatawanan. nga po, Parang yung China, Opo, pinagtatawanan na lang ng buong mundo. Opo, Itong opo. bully na At, ito, parang ganun. opo, at habang tumatagal, nakikita natin, dumadami talaga yung kumakampi sa atin. Oo. Itong nakaraang linggo, for example, Hmm. nagsalita na finally ang Vietnam na dati medyo tahimik. Oh. Pati mismo Taiwan nagsalita din, no? So, kakaiba 'yon, no? Hmm. Kaya nakikita natin yung epekto ng ating paninindigan na ayon sa batas. Medyo makapal talaga ang China. Oo. Ewan ko Opo. ba kung kailan ninipis ito. Ninipis ang Opo. mukha. Ay, handa nga Germany, i-train ang ating mga tropa, attorney. Anong reaksyon nyo Opo, dyan? opo. Maganda ito. Actually, marami na po silang ginawa, pero kumbaga low level at saka medyo paunti-unti, no? Pero tuloy-tuloy po 'yan. Nakaka-participate na ako dun sa iba nilang mga training. Mm. Mga klase lang ganun. Kaya maganda naman po na maging opportunity to para mag-level up nga yung cooperation, no? At nakikita natin, ayan, isa pang pruweba na pag tayo ay nanindigan sa batas, marami talagang tumutulong sa atin. Okay. Tayo naman ay talagang sumusunod sa batas. Maraming salamat, Attorney J. Batumbakal. Welcome po. At magandang umaga po ulit sa lahat. Okay.